Hello pong muli mga kabayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito po, napakaganda po sana ito kung mangyayari, pero malabo po mangyari ito mga kababayan. Lalo sa panahon po ng bagong Pilipinas, at sa institusyon po ngayon ng Senado at Kamara, malabo pa sa sabaw ng pusit mangyari po ito. Itong gusto po ng isang congressman na isulong po ang death penalty. Kasi yung sinusulong ni Pulong na mga drug test bill, na ma-drug test na po lahat ang taong gobyerno, di po ba binasura lang? Mangyayari lang po ito pag presidente na po ang Vice President Sara Duterte. Lahat po, lalong-lalo po to. Yung sinasabi nga pong drug test bill. At ito rin po, napaka-importante po ito para sa mga politiko po ito. Yung sinusulong po. Pero hindi nga po ito, mababasura lang ito, komento ko mga tambay. Yung panukalang death penalty sa mga tiwali, sa mga magnanakaw na mga politiko, mga tambay. Pero pakinggan po rin natin ang balita, mga tambay. At makikita po natin dito ang reaksyon ng mga congressman about po rito sa bill o gustong isulong ng isang congressman. At meron po dyan na isang vlogger na hindi po bayaran at hindi rin po gago at bobo, mga tambay. Meron din po reaksyon dyan at pinagtatawanan pa ang Vice President, mga tambay. Parang sinasabi nitong vlogger na hindi bobo at gago na pag naipasa itong bill na to ay magkakaproblema unang-una ang Vice President. Ibang klase talaga. Manira, mga tambay. Pakinggan po muna natin ang balita. Saka isunod natin yung matalinong vlogger. Inihain ng Zamboanga 1st District Representative Olaso ang House Bill number 11211 na naglalayong magtakda ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad para sa mga public official na mapatutunayang sangkot sa katiwalian. Ayon kay Representative Olaso, layunin ng panukala na magbigay ng matinding mensahe laban sa mga corrupt sa gobyerno. Samantalang may mga kongresistang tumututol sa panukala, may ilan din na naniniwala na ito ay makatutulong upang masugpo ang malalang katiwalian sa bansa. As a member of the Quad, alam naman po natin na sobrang importante na ma-uphold yung human rights. For me personally, my stand is definitely no to death penalty talaga ako. It will instill fear, pero it will not ensure na wala pa rin pong corruptions. Plunder is the most logical crime to be included in the imposition of the penalty of death, no? Kaya kasi may clear benefit doon sa player o doon sa actor, and of course I think it is one serious step, no, to really send a signal that corruption should not be taken lightly. Nakita niyo po mga tambay. Nakita niyo po ang sagot ng mga politiko. Siyempre, magugustuhan ba ng mga politiko yan? Yung isa, mga against pa raw. Siyempre, human rights. Yung isa naman, may plunder cases na raw po. Di ba? Yung iba naman, concern naman sa buhay. Ibang klase, mga tambay. Ganyan po. Dahil sila tataman. Bakit ka matatakot sa death penalty kung wala ka namang ginagawang pagnanakaw? Di po ba? Ginagawa pong bobo, tanga at gago mga Pilipino. Walang matatakot sa death penalty kung ikaw ay hindi ka magnanakaw. Di ba? Parang drugs lang yan di ba? Bakit ka matatakot sa war on drugs? Kung hindi ka naman nagda-drugs. Di po ba? Logic. Pero mga politiko, nag-react. Di ba? May reaction agad sila. Bakit sila nag-react? Nagnanakaw po ba kayo? Kaya against po kayo sa death penalty. Ang mga magnanakaw lang po matatakot dyan. Di ba? Parang sa war on drugs, ang mga addict lang at mga drug lord at tumatangkilik lang sa droga ang matatakot dyan. Pero tayo, katulad ni Kamanong, walang katakot-takot si Kamanong sa death penalty at sa war on drugs. Kailanman ay hindi ko kinatatakutan yan.
Di ba? Pero mga politiko, concern kuno. Concern na concern, samantalang para sa kanila yon. Hindi naman para sa taong bayan yon. Para sa mga politiko yung batas na yon. Kung hindi ba kayo mga gago, tanga, mga bobo, di umano. Di ba ba? Ibang klase. Batas nga para sa inyo eh. Di naman para sa amin yan. Di ba ba? Kaya lang, protection. Di ba? Ito po yung sasabihin ng isang vlogger, mga tama. Tingnan po natin. Yung isang vlogger. I-pass forward ko lang. Medyo mahaba mag-vlog yun eh. Pasensya na po. Patawad mga kababayan. Ha? Philippines. Ito ba? Tingnan natin. Parang pabalat kayo. Drama lang to ng mga DDS senators para sabihin na sila ay anti-corruption. Pero, yung confidential funds si Sara, ay nilang busisiin. Natawa nga ako dito kay Vic Rodriguez Meron siyang recent na interview to si Vic Rodriguez. Pinag-usapan yung confidential funds. Tapos, sabi niya, ang intelligence funds daw ay dapat ibigay lamang sa mga ahensya na may security mandate. Tapos natin, ano pa pala siya? Confidential pa na naman. May notice of disallowance na ang COA. May tingnan mo, napakarami. 4 na intelligence officers ang pinatay ng NPA. Yan ang produkto ng inyong paghahanap sa mga totoong identity ng mga code name na ito. Ay, talaga? So, ibig niyong sabihin, okay. Fast forward natin, hindi pa rin makamove on sa confidential fund pa pala ito. BICAM meeting. Sila mismo nagsasabi, walang blanco. Ano nakasulat? Meron pa pala siyang BICAM na naman. Firing squad. Ako po personally, I don't think it will become a law. Personally, feeling ko hindi magiging batas 'to. Hindi lang talaga hindi magiging batas yan. Hindi paperman yan ng mga kongresista. Pero baka pumasok dito sa excessive fines and degrading and inhuman punishment ng constitution. May provision kasi bawal yan. Bawal yung excessive fines and cruel, degrading or inhuman. Talagang bawal po yan lalo sa mga politiko. Bawal po pumatay na politiko at bawal mabitay ang politiko na magnanakaw sa Pilipinas. Di po ba? Komento ko, mga tambay. Bawal na bawal sa Pilipinas ang mamatay o ma-death penalty, lalo-lalo mga politiko. Bawal po yan. Hindi po makatarungan yan, mga kababayan. Pagka mga politiko gagawa mo ng batas ng death penalty, bawal na bawal yan sa batas. Nakatambay, di po ba? Punishment. Lalo na mga kotsero kung firing squad. Firing squad, that's degrading. So, bakit ka matatakot sa firing squad? Di ba? Bakit ka matatakot dyan? Logic lang yan. Kung hindi ka magnanakaw, Jared, bakit ka matatakot dyan? Kung hindi ka ba naman gagot, bobo Di ba? Matatakot lang dyan. Mga magnanakaw. Dahil mababaril sila. Mababaril ka ba kung hindi ka magnanakaw sa pera ng bayan? Sige nga. Di po ba? Kaya nga, di ba sa ibang bansa, merong mga death penalty na humane. Parang parang aso lang. Humane death penalty because of that. So, siguro yung death penalty, pwede mo naman baguhin yan pero lalagyan mo pa rin ng death penalty. Kung ayaw nila ang firing squad, di pwede naman nilang injection. Diba? Nauso naman. Yan ang sa Amerika Ini-injectionan. Diba? Ang death penalty nila. Sa ibang bansa naman, pinupugutan naman ang ulo sa Middle East, diba? O Saudi, kung ano ang ginamit mo na pagkakasala. Kung ikaw ay nagnakaw o gamit ang kamay, puto lang kamay. Di po ba? Puto lang daliri. Di po ba? Pero pagdating dito po sa magaling na vlogger at hindi po bobo tanga, ay bawal po ang death penalty, mga tambay. Isa rin po ito, matindi. Ulat ng batas na to may have shot himself in the foot dahil dyan sa firing squad. Sana kung talagang gusto talaga niya maipasa yan or magkaroon ng pag-asa na maipasa, dapat lang niya, hindi firing squad. Dapat Yun nga. Kung hindi ka ba naman yun nga, sila masusunod doon dahil yung batas na yun para sa kanila. Para sa mga politiko yun na mga kurap at magnanakaw. Kaya silang mamimili kung ano gusto nila. Kung gusto nila, tatanggalin ang ilong nila. Tatanggalin ang kung ano man ang pwedeng tanggalin sa kanila. Di ba? Pwede yun Kung ayaw nila na sila'y mabaril,
Pwede silang mamili. Di po ba? Hindi issue yan. Pasok niya sa boundaries ng ating constitution, which is death penalty na hindi cruel, degrading, or inhuman. So, yun. So I guess malabo eh. Malabo talaga. Malabo. Parang hindi may papasa. And even if may pasa, 'di ba? Let's say may pasa, baka ma-shoot down sa Supreme Court. Kasi ang firing squad is it's already considered inhumane. So, unless the death penalty is humane, walang problema. Ang importante doon, maipasa. Pero maipapasa ba? Sige nga, sa natutuklasan po ngayon sa ating gobyerno, lalo sa institusyon ng Senado at Kamara, budget pa nga lang natin, blanco na. Yung mga proyekto nila, tinatangay ng hangin at baha. Sa tingin nyo, ipapasa nila sa ngayon yan? Ako din feeling ko, hindi rin may papasa. Kasi ang tatamaan, sila rin. Oo, sila rin ang tatamaan. So, I don't... Siguro... Diba? Di inamin niya rin. Talaga iba to. Yung kanyang iniidolo at yung kanyang pinagtatanggol na gobyernong bagong Pilipinas, mismo sa kanya galing. Sila raw po tatamaan. Di ba? Nung korupsyon, mga nagnanakaw sa gobyerno. Talagang ang magnanakaw, di ba? Ang sinungaling, di ba? Ang sinungaling, ang magnanakaw, mahuhuli mo sa bibig. Nahuli mo sa bibig eh. Tagapagtanggol nila ito. Ako susugal ako na may mga kongresista na sasakyan niya. But realistically speaking, unless this becomes urgent, urgent na bill ng executive, malabong mapasay. Pero mga kotsero, wag natin kakalimutan. Kasi nga, dahil nga pinag-uusapan tong Bicam hulabalu, na fake news naman, kasi nungalingan ni Digong, wag natin kakalimutan mga kotsero, na si Sara po ay may, number one, merong pagkukulang or pagkakasala sa ating lahat, kasambayan ng Pilipino. Siya po ay nangurakot. Mga tama, nangurakot daw. Siyempre, pagka nangurakot, tatamaan ka. Dahil nga, yung ginawa pong bill, yung gusto ng gawing bill, ay siyempre po, para po sa mga kurakot. At napakatindi po, pinagbintangan niya na si Vice President daw po ay nangurakot. Ano kaya ang kanyang ebidensya? Samantalang ang kanyang ginojos at pinopoon, napakarami pong hawak. Ayaw lang pong imbestigahan ng Senado at Kamara. Yung sinasabi ni Vice President, naka-record, naka-video call, ang First Lady kumukolekta ng pera sa taong bayan. At yung ginawa ng budgeting nung siya ay Deputy Secretary, how many billions ang nilagay sa kanyang pondo na kanyang proposal budget nung siya ay Deputy Secretary. Gaano kalaki ang nilagay ng 2 tao sa institusyon daw ng Kamara, sabi ng Vice President. How many billions ang nilagay sa DepEd? Napakaraming extraordinary. Sino kaya ang totoong magnanakaw? Jared? Ang Vice President may hawak na mga ebidensya, yung kanyang record, video call ng First Lady at yung form, yung mga dokumento, yung kanyang proposed budget, dinagdagan ng extraordinary na hindi sila ang gumawa. Ebidensya yan. Walang nag-iimbestiga. Walang Quadcom na nag-iimbestiga. Walang Senado na nag-iimbestiga. At yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte, napakaraming istapa, Jared, napakaraming istapa. Yung ginawa nila sa PhilHealth, GSIS, SSS, istapa, pera ng taong bayan, contribute, kinuha, nilipat, how many billions, pera natin, proteksyon sa PDIC, sa ating kabangkuhan, ang ating reserve na ginto. Kaya hindi po maipapasa talaga ang bitay pagdating sa mga politiko. Baka unang mabitay di umano ang ginojos, ang pinupuon
ni Jared, mga tambay. Baka una di umanong mabitay ang magpinsan. Ang magpinsan, mga tambay. Baka kauna-unahan di umano. Kung ang gobyerno po natin ay katulad po ng gobyerno ng Japan, nakita niyo po sa Japan, ang mga politiko, pag po may issue lang, issue na korupsyon, mismo sila, nagbibitaw na. Issue pa lang. Pagka talagang hindi nila matanggap na talagang sila ay galit na sa kanilang taong bayan, ano po ba ginagawa ng mga Hapon? Lalo yung mga may prinsipyo at dignidad. Di po ba kinikitil nila buhay nila? Di po ba? Pero sa atin, hindi po ganyan ang mga politiko natin, mga tambay. Nakita nyo naman po, corruption pa lang. Corruption, Ang dami na po nilang deny, ang dami na po nilang alibay, ang dami na po nilang katwiran. Nakita nyo po, hindi pa pinapasayan. Pinag-uusapan pa lang. Pero sila, napakarami na nilang alibay. At paano masasabi kung ikaw ay matalinong Pilipino? Di po ba? Kung ikaw ay matalinong Pilipino at nag-iisip, di po ba? Ano una mo isipin? Bakit kayo takot sa bitay? Bakit kayo takot? Unang-una, para sa inyo yan. Politiko kayo. Pangalawa, dapat meron yan. Dahil hinahawakan nyo ang pera namin, trilyon-trilyon. Napakaraming trilyon ang hinahawakan yung pera namin. Hindi ba kayo masisilaw dyan? Hindi ba kayo masisilaw? Hindi ba? Lalo kung ikaw mukhang pera. Di ba? Wala kang takot sa Diyos. Sumasamba ka sa pera. Di po ba? Yun nga sinasabi natin, mga kababayan, komento ko. Matatakot lang ang mga politiko kung sila ay magnanakaw. Kung sila ay mandurugas. Kung sila ay korap. Katatakutan talaga nila ang bitay. Lalo kung para sa kanila. Di po ba? Kahit anong kahit mismo yung tagapagtanggol nila na si Jared, nahuli na rin sa bibig. Ano sabi? Paano ipapasayan? Kasi sila rin ang tatamaan nung bill na bitay. Parang sinabi na ni Jared na magnanakaw, di umano, ang kanyang mga pinupuon. Di po ba? Mga kababayan, logic lang yan. Kasi yung nagpasa, yung congressman sa Mindanao, di ba? Kaya niya pinasayan dahil wala siyang tinatago, hindi siya korap. Hindi siya po korap na congressman, magaling na congressman. Di po ba? Hindi niya po ipapanukala yan kung siya po ay korap at siya rin ay tatamaan itong bill na to. Di ba? Sa tingin nyo? Kaya ito po, napapanahon na po ito lalo po sa panahon po natin ngayon, na ang mga politiko natin ay napakarami na po natuklasan ni Juan de la Cruz, lalong-lalo po ang institusyon ng Kamara at Senado, yung ginagawa po nilang kaperahan at yung ginagawa po nilang pera na hinahawakan nila, liquidation by certification lamang, walang mga public hearing, tapos ang ginagawa po nila sa mga proyekto, tinatangay lang po ng baha, tinatangay ng hangin. Di po ba? At napakarami po natutuklasan natin sa ginagawa nila sa pera ng Pilipino. Dapat po talagang meron na po bitay para sa kanila. Para sa kanila, mga tamay. Bitay para sa kanila. At kasama na rin po ang mga magnanakaw kahit hindi politiko. Isasama na rin yan, mga tamay. Mga tiwali sa gobyerno, pati hindi taong gobyerno. Isama na rin. Di po ba? Dahil matatakot ka lang naman sa batas na yan. Yung sinasabi ko nga, ulit-ulitin ko, matatakot ka lang sa batas na yan kung ikaw ay magnanakaw. Diba? Korap. Parang war on drugs. Bakit ka matatakot sa war on drugs kung hindi ka naman addict? Kung hindi ka naman drug lord? Kung hindi ka naman puser? Di ba? At hindi ka naman tumatangkilik dyan para gawin mo hanap buhay yan. Bakit ka matatakot sa war on drugs? Ganon din ang death penalty.
Hindi katatakutan yan at hindi matatakot ang Pilipino dyan. Lalo kung ang Pilipino ay matuwid. Di ba? Bakit ka matatakot dyan? Ang takot lang dyan, gumagawa ng masama. Di po ba, mga kabayan? Kaya po dito, napatunayan po natin, ngayon pa lang po pinaplano pa lang, pero may nakita po natin ng mga congressman na pagkikita po natin sa Quadcom yun. Nakita naman natin, mga tambay, ang reaksyon nila, iilan-ilan pa lang yan. Marami pang lalabas dyan para po magkomento dyan. Alam na this. Ang hindi papabor, lalo sa bitay sa kanila, ang hindi papabor, mga kababayan, ano ibig sabihin? Takot. Baka may tinatago. Di po ba? Maraming salamat po, mga kababayan. Sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kabayan. Ingatan nawa. At sa muli po, paalam. Bye-bye.